Kaway-kaway po sa mga hindi na-approve dyan kay Maya Easy Credit at kay Maya Personal Loan. So, alam naman natin guys, si Maya Easy Credit is 30 days to pay. Tapos, pwede kang makahiram ng 30,000 pesos na credit limit. So, ito guys, may alternative po ako na nahanap na same din po ni Maya Easy Credit. Alam nyo ba guys, bagong loan application to na nagpapaloan daw po sila ng up to 70,000 pesos. And as of now, meron po silang ratings na 284 at 4.8 star. Bagong-bago to guys. At alam nyo ba, ang pangalan nito guys is same din po. Pero ito guys is Maya Loan. Yes po, under po siya ng Guru Amardas Lending Corporation. Pero not guaranteed na same din po ito ng service na ino-offer ni Maya Easy Credit. Kasi kung makikita mo dito guys, sa App Store ko po siya na-download. So let's see kung anong meron dito guys. Kay Maya Loan, kung ma-approve tayo at magkano ba yung pwede niyang ipautang sa atin. So, sana naman po itong copycat na loan application. Pero sabi ko nga sa inyo, bago kayo mag-apply sa mga gantong loan application, manood muna ng review para malaman nyo kung okay yung app, magkano yung ipapautang niya, at hanggang kailan nyo siya pwedeng bayaran. So, before tayo mag-start, syempre, kung hindi ka pa po dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel at gusto mo ng mga gantong videos, updated ka sa mga bagong loan app, nako, i-click mo na po yung subscribe button, turn on the notification bell, at hindi lang yan guys, may pa-daily Gcash giveaway po ako na pinapamigay. So, pumipili po ako dyan sa comment section ng dalawang lucky winners. At ito po yung dalawang napili ko for today's video. Ayan, congratulations po sa inyong dalawa. Claim nyo na po yung prize nyo sa aking Gmail account. Pwede na po kayong mag-PM doon. And for those na gustong sumali, hindi pa rin nananalo o kaya nanalo na, nako, don't forget to like this video. Mag-iwan po ng comment dyan sa comment section. At please share para makasali kayo sa aking pamangkin cellphone giveaway. So, malapit na po yun. Kaya stay connected, stay active lang. At yan na nga guys, alternative ni Maya Easy Credit yung pag-uusapan natin dito. Okay kaya itong si Maya Loan na mada-download sa App Store? Kaya kung interesado ka na malaman, keep on watching. So, before tayo mag-start, no, linawin ko lang po na hindi po sponsored tong video natin for today. At hindi ko po pinopromote sa inyo para utangan kaagad-agad without knowing kung ano-ano yung mga interest na ibabawas at kung hanggang kailan siya babayaran. Alamin nyo muna guys, bago kayo mag-decide. At ito nga po, nung nakita ko tong si Maya Loan, sabi ko, wow, Maya Loan. So, tinry ko siya. Pero nung napapansin ko guys, nung nag-a-apply ako, hindi pala ito si Maya Easy Credit. Kasi kung makikita mo sa kanyang features, talagang may malaking difference po talaga. So, 70,000 po yung pinaka-maximum na pinapautang dito. So, sabi dito, qualification certification, simple certification process, and multiple repayment option available. And yan, fast approval nga daw po, and congratulations! So, your loan application has been approved daw kaagad-agad once na nag-apply ka dito. Kaya parang mukhang okay din, no? Pero let's see guys, bago natin husgahan. So, ito nga po, in-applyan ko na po itong si Maya Loan. Yan, 70,000 nga po yung maximum loan amount dito. Borrow easily daw and cash online. So, click natin yung apply. And dito guys, kapag wala ka pang account, maglalagin ka using your active mobile number. Then, get code and then click mo yung sign in. And dito guys, sa Maya Loan, so dito guys, wala po akong finilapan. So, automatic, meron siyang loan amount na 2,000 pesos. Not sure guys. Kasi yung number na pinang-register ko po dito is ginagamit ko na rin talaga pang-apply sa mga loan application. Hindi ko rin sure guys kung anong loan application to before. Pero kung makikita mo dito sa baba guys, eto, yung mga in-applyan ko before, which is si Cash Quest at si Cash Aid. So, may offer sila guys na 2,000 pesos to 5,000 pesos. So, ang una ko pong in-applyan dito is si Cash Quest. Yan, kung makikita mo, puro check na ibig sabihin may account talaga ako dito before. So, nagpalit lang siya into Maya Loan talaga, no? Napaka-deceiving yung pangalan ng application nito. So, click natin yung apply now and naging 3,000 siya, ha? Instantly, tumaas po from 2,000 naging 3,000 pesos. And dito kung makikita mo guys, sa processing fee, may 1,001 pesos na ibabawas. At interest fee na 19 pesos. Control service fee na 180 pesos. Kaya kung ika-calculate natin guys, so 1,001 pesos plus 19 pesos plus 180 pesos equals 1,200 pesos po yun. Less natin guys sa 3,000 pesos, ang makukuha na lang po natin at mare-receive is 1,800 pesos. So, okay ba sa'yo yung ganung loan amount? And then dito sa payment period
period, guys. So, after 7 days ko po, magbabayad na kaagad. So, okay ba sa'yo na may babawasing 1,200? Tapos, after 7 days, buo mo siyang babayaran, which is 3,000 pesos. Pero, 1,800 lang yung na-receive mo. So, dito, guys, mas maganda talaga na manood ka ng review bago mag-try sa mga loan application para malaman mo kung okay para sa'yo yung application. At ito nga po, in-applyan ko po itong si Cash Quest at nung binalkan ko po yung application niya, agad-agad naman po may result na talaga. Makikita mo naman kagad kung gaano kabilis yung application nila na mag-reject. At yan nga, failed po yung aking application. Nakalagay dito, sorry, your qualification do not meet the requirements for applying this product. Pero pwede ka pa rin pong mag-apply kay Cash Aid kasi 5,000 yung offer niya. So, click ko yung apply dito. At kung makikita mo dito, guys, yung 5,000, nag-decrease sa 2,000 pesos. Nakakaloka si Cash Aid. So, 5,000 na yun, guys, naging 2,000 pesos. Click natin yung apply. At same loan details lang din naman po. Dito sa 2,000 pesos, may babawasin na processing fee na 667 pesos, interest fee na 13 pesos, at service fee na 120 pesos. So, after 7 days, magbabayad ka na po ng 2,000 pesos, pero ang marireceive mo na lang po is 1,200 pesos. Kasi 800 po kaagad yung ibabawas dun sa loan details mo. So, para sa'yo ba, okay ba yung loan application na to na si Maya Loan? Alternative ba siya talaga ni Maya Easy Credit or hindi? So, para sa akin, guys, not recommended ang mga 7 days na loan application kasi bukod sa after 7 days ka magbabayad, napakalaki po nung kinaltas nila para sa 7 days na loan period. So, nasa sa inyo na rin talaga, guys, yung decision kung magpapatuloy pa rin kayo mag-apply dito kay Maya Loan na si Cash Aid at si Cash Quest pala before. So, let me know your opinion about sa loan application na to. Kung anong masasabi nyo sa kanya kasi bilang gaya-gaya ng pangalan ng Maya Loan, ano yung masasabi nyo sa kanyang loan details? So, comment nyo lang po dyan sa baba para may entry na rin kayo sa aking pa-daily Gcash giveaway. And for those na nakapag-try na dyan ha, i-comment nyo lang po dyan sa comment section yung experience ninyo. And for those na hindi pa dyan nakasubscribe, click the subscribe button, turn on the notification bell, and be updated sa aking mga latest upload. So, bye-bye na muna for now, guys. See you on my next vlog.